Hi! Welcome to my channel. My name is Renzel Cano. Mga kaupak, umarangkada na nga ang national registration ng COMELEC para sa mga baguhang botante. At, mga kaupak, ano ito? Na si dating Senador Juan Ponce Enrile nagpunta sa palasyo. May papel ba siya na ginampanan o puwapi lang doon? Hi mga kaupak, pasensya na kayo. Kulang ako sa energy at saka puyat ako. Dami kong trabaho. Ako lang kasi, tulad na sinasabi ko mga kaupak, ako kasi ang inaasahan na sa amin. So kahit puyat ako, gusto ko mag-vlog kasi ang daming ngayon nangyayari sa lipunan natin na pagbabago, ano. Especially itong umarangkada na itong COMELEC registration para sa mga bagong botante na tumungtong na sa 18 and above, pataas po. Ngayon mga kaupak, kung ikaw ay 18 years old pataas, ay maaari ka na po magrehistro bilang botante next year, 2022. Mga kaupak, ngayon, syempre kung 18 ka na, para magamit mo yung karapatan mo bilang isang mamamayang Pilipino, yung kapangyarihan mo maghalal ng hindi lang President, Vice President, Senador, Congressman, Gobernador at Mayor at Vice Mayor at Konsehal, magagamit mo yan kapag ikaw ay nagrehistro sa COMELEC bilang bagong botante. Mga kaupak, napakahalaga. Ano ba ang halaga ng isang botante ng COMELEC? Mga kaupak, mahalaga yon sapagkat ikaw yung nagiging ng karapatan. Kumbaga ipinapakita mo yung isa mong adhikain kung ano ang gusto mo. Tama ba yun mga kaupak? Ibig sabihin mga kaupak, yung right mo, yung kapangyarihan ng isang mamamayan na magluklok ng isang presidente at iba pang opisyal ng Pilipinas. So mga kaupak, kailangan gamitin natin yon. Kasi ang lahat nga nakaupo sa Philippine government o kahit anong bansa mga kaupak, ang kapangyarihan po niyan galing sa taong bayan. Taong bayan is tayo yun mga kaupak. Ngayon kung ayaw natin sa presidente o kahit vice president, senador, congressman, gobernador o mayor, pwede natin yung palitan sa pamamagitan ng eleksyon. Kaya kinakailangan magparehistro tayo. Ngayon mga kaupak, alaw ata magparehistro 8 hanggang 5 ng umaga, Monday to Friday. So, meron din ata sa Saturday, pero limited lang. Doon lang sa malalaking area o kung tawagin nila satellite remote ng COMELEC. Ibig sabihin mga kaupak, parang branch na malaki lang. So, mga kaupak, kung ikaw ay hindi pa nakarehistro at 18 ka na, or actually, hindi ko pa masyado kabisado mga kaupak, pero ang pagkakaalam ko, mga kaupak, kung 18 ka na, before mag-eleksyon sa next year, sa May 10, ay pwede ka na mag-rehistro. Kasi importante yung pag bumuto ka, kailangan 18 ka na pataas mga kaupak. Kaya kung 18 ka na, magparehistro ka na sa pinakamalapit na local COMELEC. Kung meron sa City Hall ninyo, pwede kayo doon. Halimbawa, City Hall ng Makati or Pasig, meron ata doon mga kaupak. Kaya, sugod na. Gamitin natin ang kapangyarihan natin na maghalal ng isang mataas na opisyal ng bansa. Sorry mga kaupak, medyo may energy ako pero puyat ako. So mga kaupak, nakita ko ito si Juan Ponce Enrile, o napanood ko sa mga balita. Dating Senador Juan Ponce Enrile nagpunta sa Malacanang para sa isang nation address ng ating presidente sa palasyo. Mga kaupak, ang pinagtataka ko lang kay Johnny, kilala yun mga kaupak, si Johnny Enrile, si Senador at dating Senate President. Matinik po siya nung panahon ni Marcos, pero syempre alam mo naman ang politika, di ba? Si Johnny po Enrile ay isang dating defense secretary ni Ferdinand Marcos nung pero ako mga kaupak, tulad ng sinasabi ko, hindi ko na naabutan mga yan kasi batang 90s ako. Ngayon mga kaupak,
ito si Johnny Enrile, isang hindi to matatawaran talaga. Mabigat ito na pagdating sa kanyang karir sa politics. Si Senador, dating Senate President Juan Ponce Enrile. Meron ito yung mga kaupa kung natatandaan ninyo, meron ito slogan o ads sa isang commercial, sa isang bilang kandidato, mga kaupak. Na-excite ako, nawawala ako sa linya. Ito yung meron siyang slogan na sagot ko ang problema nyo. Pero mga kaupak, natapos na lang yung term niya. Parang wala siya, wala nagkatotoo sa commercial niya na sa ads niya na sagot ko ang problema mo. Sabagay, nasirmunan niya yung isang malaking network dahil yung isang network kinain yung load ng tao niya. Mga kaupak, ngayon nagpunta ang dating senador Juan Ponce Enrile. Akala ko naman kaya siya nagpunta sa palasyo para sa nation address ng ating presidente para pagpayuhan o kaya ilatag yung dapat gawin sa pagbawi sa ating West Philippine Sea. Hindi ako makamove on. Talagang yung West Philippine Sea. Makabayan ako eh. Ngayon mga kaupak, akala ko meron siyang ibibigay na yung parang details tungkol dun sa kung paano ang strategy. Eh parang nagkamali ako mga kaupak. Sinabi pa niya doon na parang kinampihan niya si presidente. Pero syempre, di ba? Ako, basa ko na kaagad eh. Kasi hindi ka pupunta doon sa palasyo kung hindi ka pabor sa sinasabi ng presidente. Kasi presidente yun eh. Nasa teritoryo ka niya, tapos pupunta ka doon. Ano ba naman kayo? Naku, kung kayo matalino mag-isip, malawak ang pag-iisip nyo, syempre, alam nyo naman ang politika, mga kaupak. Pupunta ka doon sa lugar ng isang mataas na opisyal, tapos yung sasabihin mo, hindi pabor sa presidente, baka, ewan ko lang kung anong mangyari sa'yo, mga kaupak. Yung mga kaupak ngayon, kaya siya, akala ko, magpunta doon ni Juan Ponce Enrile, dating senador Juan Ponce Enrile, para bigyan ng payo ang mga advisor ng ating Pangulo. Kung kasi alam natin na defense secretary siya. Iba yung narinig ko mga kaupang eh. Para lang pala, paanuhin pa yung, kumbaga parang kampihan pa yung yung posisyon ng Malacanang. Mga kaupak naman oh. Alam niyo naman, ito si akalaan mo sinabi niya oh, mas maganda daw eh, tama naman yun na daanin sa magandang diplomasya o kaya love, yung pagmamahal sa bansa, laban sa against sa bansa. Kumbaga kapayapaan, hindi natin kailangan na makipaggera dahil wala rin naman tayo gamit eh, mga kaupak. So mga kaupak, nagpunta doon ng presidente. Ang dating senador sa palasyo, siyempre doon ng presidente. Ako iniisip ko talaga na yung magbibigay lang siya ng payo. Pero mali eh. Mali ang pananaw ko. Parang sinabi pa niya na mas lalo pa niyang kinatigan yung sinabi ng palasyo na ganyan-ganyan. Pero para sa akin mali yun eh. Dapat kung ano yung nasa batas, kung ano yung napanalunan natin sa court or arbitration, hindi ako nabulol. Lagi ako nabulol dyan. Dapat yun ang paninindigan natin. Kasi, ang sabi ng presidente, isa lang daw papel na pwede daw itapon sa basura. Parang mali yun, mga kaupak. Kasi lahat naman, totoo yun, parang papel lang. Pero lahat na korte gumagamit ng papel, di ba? Lahat nire-recognize. At saka yung court or arbitration, mga kaupak, hindi na naman ako nabulol. Mga kaupak, nire-recognize siya ng United Nations sa international law. Kaya, kinikilala siya. Kaya hindi pwede na hindi ka sumunod sa mga yon. Kasi, katulad ng, sabihin ko na naman katulad ng China, hindi sila sumali sa pagdidini o paglilitis ng kaso or case sa court or arbitration doon sa pinag-aawayan natin, pinag-aagawan na isla. Para akong lasing, mga kaupak. Wala ako sa moto. Hindi sila lumahok. Kaya ngayon, yung court arbitration,
parang hindi nila tinatanggap ng desisyon. So ngayon, ang sabi ng yun, isang magaling na expert sa United Nations at saka isang dating Chief Justice ng Supreme Court, hindi pwede baliwalain ng China ang decision ng court or arbitration dahil ang China pala ay pumirma sa tinatawag na, ano ba tawag nun? UNCLOS, yung United Nations Convention Law of the Sea. Yun mga kaupak. So pag pumirma ka doon, naglalag ako, parang internet. pag pumirma ka doon, ibig sabihin, dapat tayo kipag-cooperate ka. Kaya hindi pwede excuse ng China na hindi sila lumahok sa court or arbitration, medyo nabubulol na, mga kaupak. Hindi pwede yun. Kasi ang court or arbitration na korte sa international court tungkol sa sa mga teritoryo, kinikilala po yan ng UN. So ngayon, ang sabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile, daanin daw sa mapayapa. Although tama naman yun. Pero, ang hindi ko lang gusto, yung sinabi ni Juan Ponce Enrile, ni Senador, na wala namang bansa na gusto tapatan ang China. Mali po kayo doon. Hindi ako magaling. Hindi rin ako perpekto. Pero parang mali yun. Kasi, hindi naman ang China lang yung malaking bansa. In fact, nag-support na, binatikos na sila ng Australia, Canada, United Kingdom, at iba pang bansa na malalaki sa Europe. Dahil sa ginagawa nilang pagsisiga-sigaan, paghahari o pambubuli sa West Philippine Sea ng China. So, ibig sabihin, mga kaupak, ang China binatikos ng malalaking bansa dahil sa ginagawa nila ano tawag doon, yung parang nagsisiga-sigaan sila sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So ngayon, hindi ako kumbinsido. Ako nagtataka lang ako sa kanila kasi sila mga dating matitigas sa lipunan, mga defense, mga senador, mga kung ano-ano pa sila sa lipunan. Pero nagtataka ako, mga kaupak, ganyan ang paliwanag nila. Hindi ako mga kaupak, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na walang bansa na gustong tumapat dito. Kalokohan yun, mga kaupak. Hindi naman magaling sila sa ekonomiya, okay. Pero yung mga produkto nga nila, inaayawan Paggawang galing doon sa kanila, mga kaupak, muntik at madulas So mga kaupak, ngayon, mahalaga na bumuto tayo. Ulitin ko sinabi ko mahalaga na bumuto tayo dahil ito yung karapatan natin magamit bilang isang mamayan Pilipino para magluklok ng bagong presidente or iba pang opisyal ng government na itataguyod ang bansa natin at karapatan natin at ipagtatanggulo kung anong nasa batas at ano ang tinataghana ng international law at tinataghana ng mga